Ang eksena ay bumalik sa command center ng asosasyon, nabasag ang tensyonadong kapaligiran nang sumigaw ang isang operator na nakakonekta na naman sila sa signal ng isang nawawalang pioneer, si Kapitan Su ito. Gulat ang mga operator nang makita ang kanyang tracker na gumagalaw sa napakabilis na bilis, lumilipad diretso patungo sa gitna ng bagyo, ang pinakamapanganib na lugar. Sinigawan nila siya na bumalik, alam na ang pagpasok ng mag-isa ay isang misyon ng pagpapakamatay. Kinuha ng isang opisyal ang isang communicator at desperadong sinubukang kontakin siya. Inuutusan siyang huminto agad at maghintay ng backup mula sa headquarters at militar. Sa rooftop, hawak ni Fang Yi ang device sa palso ni Su Qingying, na pumutok-putok sa static. Sa wakas ay naisip kung paano ito gamitin, nagsalita siya sa communicator, nagtatanong kung naririnig nila siya. Nagulat ang opisyal sa kabilang dulo. Hinihiling na malaman kung sino siya at kung nasaan si Su Qingying. Hindi pinansin ni Fang Yi ang mga tanong at nagpa siya. Sinasabi sa opisyal na kailangan niya ang lahat sa command center na makipagtulungan sa kanya dahil sisirain niya ang anomaly king sa gitna ng bagyo. Habang lumilipad si Fang Yi patungo sa malaking vortex, ipinagpatuloy niya ang kanyang kahilingan, sinasabi sa hindi makapagsalita na opisyal na kung ayaw nilang masira ang lungsod, makikipagtulungan sila. Hinihiling niya na ang lahat ng kanilang kagamitan sa komunikasyon at impormasyon ay gamitin upang tulungan siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng nagulat na katahimikan, gumawa ng desisyon ang opisyal. Galit niyang inutusan ng lahat na itigil ang kanilang ginagawa at agad na kumonekta sa hindi kilalang pioneer. Iniutos niya sa kanyang mga team na gamitin ang lahat ng available na satellite radar upang bigyan siya ng impormasyon at nagtalaga ng isang operator upang maging kanyang pangunahing contact. Agad na nagsimula ang operator sa kanyang ulat, na nagpapaliwanag na ang mga satellite image ay nagpapakita ng malaking bilang ng mga anomalya na nakapalibot sa hari, na umiikot tulad ng isang bagyo. Iminungkahi niya na ang bilang ng mga anomalya sa hilagang ruta ay mas mababa, na inaalok ito bilang isang posibleng daan, at inirekomenda ang isang diskarte mula sa Timog Silangan upang maiwasan ang pinakamakapal na kawan. Habang dumarating ang impormasyon, patuloy na lumipad si Fang Yi sa bagyo. Bigla, sumigaw ang operator ng babala. Nakita si Fang Yi ng dalawang makapangyarihang anomalya, na nirarango bilang A at S, na parehong tinatayang nagtataglay ng lakas ng two-star spirit creation realm. Desperado niyang hinimok si Fang Yi na lumayo. Pinanood ng opisyal ang mga monitor ng masama, alam na huli na para umatras. Sa sandaling yun, isang malaking shockwave ang tumama sa command center, na nagdulot ng kaguluhan sa mga tauhan habang sumisigaw sila sa gulat. Mataas sa langit, walang kahirap-hirap na pinutol ni Fang Yi ang isa sa makapangyarihang mga anomalya na parang paniki sa kalahati gamit ang kanyang nagliliyab na espada. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa nag-aapoy na enerhiya habang kalmado siyang nagtatanong. At pagkatapos, sa command center, ang mga operator ay nasa gulat na kawalan ng paniniwala. Ipinahayag ng pangunahing opisyal na ang pinagmula ng anomalya ay nawala. Napagtanto ng may pagkabigla na pinatay ng pioneer ang isang Dark Attribute S-level anomaly sa isang hit. Ang kanyang subordinate ay nasa sabik na kinumpirma na ito ay dapat na ang maalamat na pioneer na kilala bilang Tyrant. Ang buong command center ay sumabog sa hiyawan. Masaya na sila ay nailigtas. Samantala, sinusuri ni Fang Yi ang sitwasyon, naiintindihan niya na pagkatapos ma-enchant ang kanyang espada, ang mga apoy nito ay maaari na ngayong kontrahin ang Dark Attribute, na lubos na nagpapabagal sa pagbabagong buhay ng anomalya. Gayunpaman, habang ang nilalang na kanyang natalo ay nagsisimulang magbagong anyo mula sa Dark Energy, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay hindi sapat upang ganap na pigilan ang kanilang pagbabagong buhay. Napagpasyahan niya na kung nakalusot siya sa susunod na antas kanina, isang hit ay sapat na. Napagtanto na kailangan niya ng ibang plano. Kinuyam ni Fang Yi ang kanyang mga kamao, na tinitipon ng kanyang apoy at kulog na enerhiya. Napagpasyahan na ang bilis at madalas na pag-atake ang tanging solusyon. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na mabilis na slash na pumutol sa nagbabagong halimaw, bagaman napansin niya nang may pagkayamot na ang kanilang walang katapusang bilang ay isang problema. Bigla, isang kakaibang, umiikot na berdeng orb ng enerhiya ang lumitaw sa langit, na nakakuha ng atensyon ng mga dark creature, na nagsimulang lumipad pababa patungo dito. Sa lupa, isang grupo ng mga nakabalabal na pioneer ang nanunood sa pagkalito.
Nag-iisip ang isa sa kanila kung ano ang nangyayari, dahil biglang huminto ang pag-atake ng mga nilalang na parang paniki. Ang Association Superior, na kasama nila, ay masamang nagsabi na hindi ito maganda. Alam niya na may isang dahilan lamang kung bakit hihinto ang mga kawan. Tinatawag sila pabalik ng Anomaly King, na nangangahulugang papalapit na ang pagdating nito. Ang natitirang militar at mga Pioneer Force ay nanunood habang ang mga kawan ay nagtitipon sa isang malaki, kulay dugong ulap sa ibabaw ng lungsod, na nauunawaan na ang kanilang tanging pagkakataon ay pigilan ang mga kawan bago sila ganap na ma-recall. Sa labas ng napapalibutan na lungsod, nagpapatuloy ang labanan. Si Zhao Lan, mula sa isang mataas na punto, ay nagpakawala ng isang malakas na sabog ng enerhiya sa mga kawan ng mga dark creature. Ang kanyang subordinate, ang lightning user, ay lumapit sa kanya na may isang masamang ulat. Tinanong niya kung gaano katagal bago sila makapasok sa lungsod, at sumagot si Zhao Lan na tinatansya ng kanilang mga instrumento na aabuti ng hindi bababa sa isa pang kalahating oras. Nawalan ng pag-asa ang subordinate, alam na sa loob ng kalahating oras, ang Anomaly King ay ganap na mapipisa, at mawawala ang lungsod. Maaari lamang panuorin ni Zhao Lan ang malaking, kulay dugong kawan, na nagpapaliwanag na wala silang pagpipilian, dahil ang bilang ng mga nilalang ay higit sa 10 beses kaysa sa una nilang naisip, isang banta na katumbas ng 10 S-class na anomalya. Kahit nasa malalakas na armas ng militar, hindi nila ganap na maalis ang walang katapusang pagbabagong buhay ng mga nilalang. Nag-aalala si Zhao Lan na kung mab-aigo sila, ang mga kalapit na lungsod ay lalamunin din ng dark attribute. Tinanong niya kung wala pa rin silang sapat na tao upang masira ang blockade. Sumagot ang kanyang subordinate na lubos silang nalalamangan, nagrereklamo na ang ilang mga pioneer ay nanunood lamang mula sa malayo, hindi na pagtanto na ang panganib ay darating din sa kanila. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Lan, nang mapansin niya ang isang bagay sa langit. Tinanong ng kanyang subordinate kung ano ang nakikita niya. Pareho silang nanunood habang ang mga kawan ng mga nilalang na parang paniki sa loob ng lungsod ay nagsisimulang magsama-sama, na lumilipad patungo sa lugar kung saan isinisilang ang Anomaly King. Sa sandaling yun, isang maliwanag na punto ng gininto ang liwanag ang sumabog mula sa mismong gitna ng malaking vortex, nakilala ng subordinate ang enerhiya, nagtatanong ng hindi makapaniwala kung ang maliwanag na apoy ay maaaring si Fang Yi. Bumaling siya sa kanya. Nagtatanong na sinasabi ang kanyang pangalan. Sa isang bago at tiwala ng ngiti, sumagot lamang si Zhao Lan na wala yun. Pagkatapos ay nag-utos siya, sumisigaw sa lahat ng kanyang puwersa upang dagdagan ang kanilang firepower at sumulong ng hindi nag-aalala tungkol sa kanilang mga supply. Ipinahayag niya na dapat silang pumasok sa lungsod dahil hindi pa babayaan ng Star God Warzone ang anumang lungsod. Habang sumusulong ang kanyang mga puwersa, isang nag-iisang, nagniningas na figura ang tumataas sa puso ng bagyo. Isang ilaw ng pag-asa laban sa kadiliman, si Zhao Lan at isang natigilan na si Su Qingying ay maaari lamang tumitig sa napakalaking dagat ng apoy na kanyang nilikha, mula sa kaligtasan ng isang basag na bintana ng apartment, nasa sabik na nakilala ni Lin Yi ang diskarte ng kanyang pinsan, habang ang pinuno na may pulang buhok ay tumitingin ng may pagkamangha. Mataas sa itaas ng lungsod, ang natitirang mga kawan ng mga nilalang na parang paniki ay nagsama-sama kay Fang Yi. Sinusubukang pigilan siya, hindi humanga sa kanilang bilang, napansin niya na lahat sila ay dumating upang pigilan siya. Sa isang determinadong tingin, ipinahayag niya na ito mismo ang gusto niya at iwinasiwas ang kanyang malaki at nagliliyab na espada. Ang pag-atake ay lumilikha ng isang napakalaking pagsabog ng apoy na sumisikat sa kalangitan, na pumutol ng isang malaking landas sa pamamagitan ng walang katapusang kawan ng mga dark creature, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding, nag-aapoy na enerhiya. Si Fang Yi ay may biglaang realisasyon, nararamdaman niya ang sensasyon ng pagiging malapit ng magtagumpay, ang parehong pakiramdam na nawala kanina. Naiintindihan niya na sa kabila ng manipis na espiritual na enerhiya sa hangin, natagpuan niya ang mga kondisyon upang muling magtagumpay, na may tiwala ng ngiti. Nagpasya siyang bilisan ng proseso, itinaas niya ang isang kamay at nanawagan ng isang umiikot na vortex ng kulay ube na enerhiya, na naglalabas ng kanyang walang limitasyong dark world, na bumukas tulad ng isang malaking madilim na mata sa langit, kasama siya bilang isang nagniningning na bituin sa gitna nito. Inaabot ang kanyang kamay, nanawagan siya para lumitaw ang kanyang espiritual na bulaklak,
Isang kumikinang na pulang orb ang lumitaw, na may mga bitak na kumakalat sa ibabaw nito. Mula sa loob nito, ang malaki, pula, at ilang na espiritual na bulaklak ng apoy ay lumitaw, na pumutok-putok sa dark energy. Agad itong nagsimulang umatake sa mga kawan, na sinisipsip ang kanilang lakas ng buhay habang inuutusan ito ni Fang Yi na sipsipin sila at tulungan siyang makamit ang kanyang tagumpay.